Amen. So, thank the Lord. At nagpapatuloy ang ating mga morning revival preview. At salamat sa Panginoon sa mabuting kalusugan. Amen. Okay, so mga kapatid, ang schedule natin yan ay week 3, day 3 na tayo. At babasahin ko sa inyo ang mga Bible verses dito. Matthew 6:11 to 13. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, that we may also have forgiven our debtors. And do not bring us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. So mga kapatid, dito meron na naman mga bagong item na ipe-present natin at babasahin natin. So titingnan natin kung anong sabi ng ministeryo tungkol sa mga item na ito. Halimbawa, give us today our daily bread. Ano ba yan? Bakit ba today? Amen. Bakit hindi 1 week? Forgive us our debts as we have forgiven our debtors. O ito, di ba? May mga utang tayo sa Panginoon. At kung minsan yung mga kapatid, meron namang utang sa atin. Humihingi tayong tawad sa Panginoon at nagpapatawad din tayo. Ano pa? Temptation. Kailangan malayo tayo sa mga tukso. Nako, yung mga tukso, hindi natin kaya yan. At mailayo rin tayo sa masamang isa na pinanggagalingan ng mga tukso. Amen. So lastly, sabi niya, yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Okay, so magbasa na tayo. This prayer in Matthew 6:9 to 13 as a pattern cares first for God's name, God's kingdom, and God's will. So kahapon tinalakay natin yung tatlong bagay na yan. Diba? God's name, God's kingdom, and God's will. So malinaw, ganda yung yung MR kahapon. Tatlong bagay. Then second, ngayon naman ito. Second is for our need. Okay, so related naman ito sa ating mga pangangailangan. Mga kapatid, bilang mga tao, meron din tayo mga pangangailangan. At ito ay mahalaga din na maging bahagi ng ating panalangin. Amen. This reveals that in His fighting prayer, the Lord will still take care of our needs. According to verse 11, we are to ask today for our daily bread. The king does not want his people to worry about tomorrow. He wants them to pray only for today's need. Amen. So yun pala. Amen. Kaya kung minsan, huwag tayong magreklamo na bakit sapat lang ang aking tinatanggap sa Panginoon. Bakit hindi sobra-sobra? Parang sapat lang. Diba? Kung may sobra man yan, hindi naman sa'yo yan eh. Kasi sapat lang dapat. Kaya naalala ko yung isang istorya, sabi ng isang sister sa isang brother, brother, sobrang blessing ni Lord sa akin. Sabi niya, ibig sabihin siya, pumapaldo. So sabi ng brother sa kanya, tinanong mo ba si Lord? Tinanong mo ba si Lord? Kung para saan niya mga sobra na yan. Nako, makahulugan yan. Ibig sabihin yan, ang para sa iyo dyan ay yung for today lang. Yung mga sobra, hindi na sa iyo. Yan ay dapat i-offer mo sa Panginoon. So, ganon. So, ang Panginoon may mga pangangailangan na hindi naman niya pwedeng siya mismo maglagay sa offering box. Yung mga pangangailangan ng Panginoon para sa kanyang mga proyekto, gawain, pagtutusto sa mga tao, at marami pang ibang gastos, ito ay dinadaan niya sa kamay ng mga tao. Lalo na sa mga kamay ng mga believer. Kaya dapat maintindihan natin to. Kasi minsan may mga nagtatanong din
Brother, magkano ba ang pwede kong i-offer sa Panginoon? Magkano ba dapat? O ito, sagot. Yung mga sobra, i-offer mo na. Huwag mo na itago yan. At bukas, bibigyan ka uli ni Lord. Parang ganon. Amen. Kaya, sinasabi sa atin dito, sa panalangin ng pakikibaka, mabait ang ating Panginoon. Inaalala rin niya yung ating pangangailangan. Pero, tungkol sa ating pangangailangan, gusto ng Panginoon ay pang today lang ang hingin mo. Para bang yung prinsipyo ng mana, ayaw ng Panginoon na kumuha ka ng sobra-sobra. Ang kukunin mo lang ay yung kailangan mo sa araw na ito. Ang dami ng mana, ibig sabihin hindi mo kayang ubusin yan. Sobrang kapal ng mana sa lupa nung pag sa umaga, dadating yan. Huwag mo sabihin na sayang, matutunaw lang sa araw yan, kunin ko na. Ano yan, uuurin yan. Kaya yung mga mahihilig sa sobra, ano nangyayari? Inuuod. Ganon. Kaya mahalagang malaman at makita natin to. Una sa lahat, dapat naiintindihan natin na sa Panginoon, gusto niya ay manalangin tayo para sa mga sapat na pangangailangan natin. Today, kalimutan. This day is today. Look to the Lord. Amen. The term daily bread indicates a living that is by faith. The kingdom people should not live on what they have stored. Rather, they should live by faith on the Father's daily supply. O ito, mas maganda yung maganda din yung paliwanag dito. Ang ibig sabihin ng today, I live by faith. Amen. So yan. So hindi naman siya napaka-literal na Ang ibig sabihin niyan ay live by faith. Na ang isang tao ay umaasa lang sa Diyos para sa kanyang ikakabuhay. Kaya hindi siya umaasa sa bukas. Hindi natin pwedeng asahan yung bukas. Na ang ibig sabihin, ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin. At iniensayo natin ang ating faith upang maniwala tayo na anuman ang kailangan natin ay ibibigay ng Panginoon at siya ang panggagalingan nito. At huwag nating ilagay ang ating tiwala sa anumang bagay maliban sa Diyos. So yun yung by faith. Ibig sabihin sa Diyos ka lang nagtitiwala. Magaling ka ba? Huwag ka magtiwala sa galing mo. Meron ka bang bank account na malaki? Huwag mong pagkatiwalaan yan. Mataas ang pinag-aralan mo, may negosyo ka, meron kang time deposit, marami kang mga nakakalat na enterprises, huwag mo yan pagkatiwalaan. Lahat ng yan ay hindi matibay at pwedeng mawala. Alam nyo, anumang ganda ng negosyo, ay hindi hindi stable yan. Sa mga nagdaang panahon, nakita ko na rin kung paano yung mga negosyo na stable ngayon, biglang nawawala o natatabunan. May isang business na lalabas at yung negosyo niya hindi na kailangan. Ganun na nangyayari. Ang mundo ganyan eh. Parang yung negosyo mo ngayon, ito yung demand. Naku, pagkaraan na isang panahon, bigla may lumabas na another. Yung negosyo mo, bagsak yan. Ganun. Kaya, lalo sa panahon na to, ang dami mga item na hindi nagpapatalbuga, nagkakarera. Nagkakarera yan. Minsan yung isang klaseng negosyo nawawala. Halimbawa, nung lumabas ang cellphone, pag mayroon ka Nokia, ano ka na? Maganda na yung meron ka. Nokia, nung araw, naalala ko. Yung panahon na unang labas ang cellphone. Nokia ba yan? Nokia ba yan? May mga number pa yan, nakalimutan ko na eh. Pero biglang naglabasan yung ibang brand. Ngayon, wala. Nokia pa meron ka. Pero meron pa rin ako nakita na may dala pang Nokia hanggang ngayon. Kaya lang, hindi na yan
At mismong yung gawaan ng Nokia, yung Finland, bumagsak na rin. No, itong Nokia, ito yung nagbangon, nag-ahon sa economy ng Finland. Talagang yumaman sila dyan. Pero wala na. No? Yung easy call. Naku, nung una nagkaroon ako niyan, tuwa ako. Naka-display pa yan dito sa sa may harapan ko, parang TV. At hindi nagtagal. Ang tagal kong gusto makabili ng easy call. Yung nagtagal ako, hindi na pala pwedeng gamitin. Ang mahal pa ng bili ko. Kaya, ang dami ko nakitang ganyan, hindi lang yan. Wala, hindi mo maasahan ng negosyo. Ano mang itayo mo. Huwag kang umasa dyan. Sa Panginoon ka lang umasa. Yan ang ibig sabihin ng today. Hindi, ibig sabihin ng today, huwag kang mabuhay sa bukas. Amen. In His prayer, the Lord covered our daily necessity. He taught us to pray only for today's need. When I was younger, we, co-workers in China, sometimes came to the end of our material supply. And we did not know how we would live the next day. Something always came to meet our need for that day. The Lord is faithful to take care of the supply of our daily necessity. Kaya yung mga co-worker, mga kamanggagawa, mga full-timer. Alam niyo kasi yung mga full-timer, mga kamanggagawa, ang unang dapat matutuhan mo is live by faith. Ganyan. So, naalala ko nung mga unang lumabas kami, maging full-time. Kwento lang naman ito. Nung panahon na yan, mabibilang mo lang sa daliri mo yung mga talaga mga full-timer. Mabibilang mo lang. Napaka-konti. Oo. At nung panahon na yon, wala lahat talaga. Kung maglilingkod ka ng full-time, ang unang mo matututuhan dapat ay live by faith. Kasi wala talaga walang pangako. Alam niyo naman sa recovery, wala naman tayong sweldo. Nung panahon na yun, wala rin allowance. Wala lahat. Kaya 100% you look to the Lord. You look to the Lord. No? At nung panahon na yan, pwede ko sabihin, mahirap talaga. Mga 1978, ganyan. Tapos, finally, nung pumunta ako ng Baguio, 1985, noon nga hindi ko naman masyado ginagamit yung live by faith. Sabi ko sa wife ko, lakasan lang ng loob to. Anyway, hanggang ngayon naman, faithful si Lord. Pero tama yung sinasabi ni Brother, I think si Brother Lee nagsasabi nito. May mga time na talagang umaabot ka sa talagang bukas, wala na. Ibig sabihin, kung anong meron ka ngayon, pang ngayon na lang talaga siya. Na makikita mo, pag naubos siya ngayon, wala ka na para bukas. Pero pagdating ng bukas, may dadating naman siya. So, ganyan. Dumating yan, naalala ko. May isang time nga sabi ng wife ko, hindi lang bukas, sabi niya, mamaya lang, wala ka nang kakainin. hindi ko makalimutan yun. Ang sabi niya, mamaya, wala ka nang kakainin. Sabi ko sa loob ko, ganun ba yun? Mamaya, hindi na ako kakain. Pero hindi nangyari yun. Hindi nangyari, mga kapatid. Oo, talagang At maraming kwento tungkol sa ganito. Pero nagpapatunay na ang ating Panginoon ay tapat naman. Amen. So today's reading na ako. Matthew 6:12 says, "Forgive us our debts, that we also have forgiven our debtors." This prayer is a parent cares for the kingdom's people failures before God and for their relationship with others. The kingdom people should ask the Father to forgive their debts, their failures, their trespasses, as they forgive their debtors
to maintain peace. So naalala ko kanina, meron akong natanggap na message sa isa sa mga viewer natin na nagsasabing may mga inaalagaan sila, siguro na nakautang na sa kanila ng maraming pera at parang walang chance na magbayad. Sabi niya, brother, ano bang gagawin ko rito? Kasi ganito mga kapatid, pwede ko sabihin, yung kumisan hindi nawawala yung mga utangan sa church, utang-utang, gano'n. Kung tutusin, kung wala yan, maganda rin, mas maganda sana kung walang utangan. Pero nangyayari pa rin kasi na minsan talagang meron nangungutang at meron din nagpapautang. Katulad ng message sa akin. Hindi niya alam. Yung nag-message sa akin ay nagpautang. Ganun. So sabi niya, ano bang gagawin namin, brother? Tungkol sa ganito. Sabi ko may dalawang side yan. Yung umutang, dapat magbayad. At hindi naman masama na singilin sila sa isang maayos na paniningil. Kasi may utang ka, dapat matweet ka na magbayad. Lalo na kung sinisingil ka, pwede kang makipag-usap ng maayos. Huwag kang magalit. At huwag ka rin ma-offend. At huwag ka rin magtampo doon sa naniningil. Kasi yan ay utang. So, kailangan magpakumbaba ka. At kung may kapasidad ka naman, ay bayaran mo, hulugan mo. So, yan ay pagiging matwid. Dito naman, ang mas binibigyan pansin ay yung mga nagpautang. So, yung principle dito, ano rito parang bayad utang. Kasi sa Panginoon, nangutang din tayo May utang din tayo. Ito yung, yung condition natin sa Panginoon. Tayo ay may utang. Ngayon yung utang dito, hindi pwedeng wala tayong utang. Kasi ang ginamit niya mga words ay, sabi niya, debts, failures, trespasses. Hindi niya ginamit yung word na sin. Ang sin kasi ay kasalanan. Mga hindi makatwirang bagay na ginawa natin. So, hindi yon. Ang ginamit niyang salita ay debts, failures, and trespasses. Na tayo ay merong mga, ano ba, sinabi natin debts, may utang din tayo sa Panginoon. Pag sinabi mong utang, yan ay dapat obligasyon mo na hindi mo ginawa. Kaya may utang ka sa Panginoon. At pwede ko nga sabihin bagamat maraming kapatid na natuto na rin mag-offer sa Panginoon. Unti-unti natuto tayo mag-offer. Pero may mga panahon na hindi tayo nag-offer. I think walang taong walang ganyang karanasan. Na bago sila natutong mag-offer ng tamang offering, may isang panahon na hindi sila nag-offer at maraming utang. Hindi naman ibig sabihin na nung natuto ka na mag-offer, kunenta mo lahat yung utang mo, ibibigay mo sa Panginoon. Usually, hindi na ganun. Lahat tayo ay may simula. So, may utang ka ba? Meron. Marami kang utang sa Panginoon. At minsan, natuto na sila mag-offer, nagkakautang pa rin sila sa Panginoon. Kaya, pagdating sa material, pera to ang pinag-uusapan. May utang din tayo sa Panginoon. Ako, pwede ko sabihin, may utang ako. Bago ko natuto na maayos na pag-offer, nagkautang muna ako sa Panginoon. Ano pa? Sabi niya, failures. Mga hindi tayo nag-success sa mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. Parang bigo tayo. At sa mundo kasi, pag may ginawa ka minsan, na bigo ka, mayroong mga damage, babayaran mo yan. Pwede kang kasuhan dyan. Kasi ikaw ay nagkaroon ng failure. Maski yung mga professional, pwede sila magkaroon ng failure. At sasagutin nila yan. Ganon. Pero, ang Panginoon, hindi tayo siningil ng moral damage. Walang moral damage. Failure mo,
Okay, then the Lord lead us to go. Let us go. Pero tayo, may mga kapatid din na nagkakaroon ng failure sa atin. Lalo na minsan ang mga tao ay nagtatrabaho sa iyo, may failure sila. Ano pa? Trespasses, pagsalangsang. Yung mga gusto ng Panginoon nasa salansang natin. Hindi naman 100% lahat ng gusto ng Panginoon nagagawa natin. Kaya ang dami natin pagkukulang sa Panginoon. Pero tingnan mo, gaano siya buti na pinapatawad niya tayo lagi. Pinapatawad niya. Hindi niya tayo chinacharge. So, ganun yun. Kaya kailangan nakikita mo yung kondisyon mo sa Panginoon. May mga kapatid naman na ganyan din sa atin. Minsan, umutang sa iyo, hindi na nila binabalik. At minsan nakagawa sila ng mga hindi maayos na mga bagay, no, na may kinalaman sa ating transaksyon sa kanila. Ganun. Pero ang kwentahan dito, palaging mas malaki ang utang natin sa Panginoon. Hindi yan lalaki, yung utang natin. Hindi mangyayari na mas malaki yung utang ng mga kapatid sa atin. Dahil pinatawad niya tayo, mga kapatid. Dapat yung puso natin, kaya rin nating patawarin, mga kapatid, para sa kapakanan ng kapayapaan. Ayan. So, minsan ginamit ni Brother Liu yung word na willing to suffer loss. May suffering ba? Meron naman kasi nawala yung ano mo. Pero kung marunong ka naman magpatawad, papalitan din naman ng Panginoon yan. At higit na malaki pa. Ganun. Kaya yan yung sinasabi ng tao sa mundo. Utang kalimutan. At hindi natin pwedeng kasuhan ang mga kapatid. Ito sinasabi ko. Pero pwede ko lang siyang ituro at sabihin dito sa aking pagtuturo na diretso. Pero sa personal, hindi ako kumikibo sa ganyan. Hindi ako kumikibo. Kaya, saying the Lord, meron akong pagkakataon na magsalita ng ganito. Kasi ito ay, preview ko. Kaya kung ano yung mga tamang bagay, madalas dito sinasabi ko. Pero minsan sa mga kapatid na may mga masisalimuot, unless pumunta ka sa akin, sasabihin ko sa iyo. Pero pag hindi, wala akong magawa sa ganun. Amen. Verse 12 indicates that in this fighting prayer, we must admit and confess that we have shortcomings, mistakes, and wrongdoings. We are in debt to others. Hence, we must ask the Father to forgive us as we forgive others for the Father's sake. Okay, so ang linaw na. Walang taong perfect. Meron tayong shortcoming, meron tayong mistakes, meron tayong wrongdoings. At madalas yan ay nagagawa natin sa harapan ng Panginoon. Kayo mga madalas nagsasalita. Pupunta ako, gagawin ko to sa Panginoon. Dadating ako. Hindi naman kayo dumadating. Hindi naman yung ginagawa yung mga sinasabi nyo. Diba? At minsan nagkukuripot din naman tayo sa Panginoon. Kaya ang dami rin natin mga ganitong attitude sa harapan ng Panginoon. Kaya minsan dapat maintindihan din natin yung iba. Huwag tayo magtanim. Minsan yung mga pagtatanim, ano ba yung ibig sabihin nagtanim? Tinatandaan mo yung mga bagay ng pagkakamali. Diba? At shortcoming. Diba? Wrongdoings ng iba. Huwag mo nang tandaan yan. Sabagat ang Panginoon, sinabi niya, pag nagpatawad siya, kinalimutan na niya yan. Kailangan ganun din tayo. Amen. Okay, so lahat na ito, pinag-aaralan natin. No? Kung hindi mo pa alam, pwede mo siyang pag-aralan at unti-unti mo siyang isagawa. Para sa kapakanan ng Ama, para sa kapakanan ng kaharian. Verse 13 says, okay, so ito naman ay another case. Do not bring us into temptation, but deliver us from the evil one. This prayer as a pattern cares for the kingdom people's deliverance from the evil one
and evil things. The kingdom people should ask the Father not to bring them into temptation, but to deliver them from the evil one, the devil, and from the evil that is out of him. Amen. Ito naman ay mga tukso. Ang tukso ay nagbubunga ng pagkakasala. Bakit ka nagkasala? Kasi tinukso ka. Kung wala yung tukso, baka hindi ka na umabot na nagkasala. Di ba ang tao, bago gumawa ng pagkatisod, tinukso muna sila. Kung wala yung tukso, hindi sila natisod. Kaya dito maganda, sinasabi na ilayo tayo, hindi sa kasalanan, kundi sa tukso. Kasi ang tukso ay gawa ng masamang isa. Tinutukso niya ang tao upang ang tao ay humantong sa pagkatisod, sa kasalanan, sa pagkasira. At itong panalangin na itinuro sa atin, Panginoon, ilayo mo kami sa tukso, sa masamang isa. Huwag kang mag-pray na, Panginoon, palakasin mo ako sa gitna ng mga tukso o bigyan mo ako ng grace o gawin mo ako mandaraig sa tukso. So, mahirap yung ganyan. Kailangan ang pinakamainam ay ilayo tayo sa tukso. Tukso. May kasabihan nga yun daw tao. Lakad ng lakad sa paligid ng balon. May tendency mahulog ka sa balon. So, pinaka-safe, lumayo ka na lang dyan sa bunganga ng balon. Dami naman pupuntahan. Bakit ba nandiyan ka kasi? Kaya marami nahuhulog kasi nandyan sila. Di ba? Alam mo, anong araw, yung mga sinihan, sabi ng iba, hindi ako manonood ng sine, dito lang, titingin-tingin lang ako sa paligid ng sinihan. Maya hindi mo naman malay, kumuha ka na ng ticket, pumasok ka na. Pero kung wala ka dyan, hindi ka nagpapaikot-ikot dyan, hindi ka matutukso. Mahina tayo sa tukso. Kaya lumayo tayo. O minsan, may mga tao na nagkwekwento-kwento. Minsan, yung mga kwento, tukso yan eh. Pag nakikinig ka, pag nahalata mo, tukso. Huwag ka nang lumapit yan, lumayo ka na. Ang daming tukso sa paligid. Ayoko na lang sabihin lahat ng mga klase ng tukso. Pero mag-pray pa rin tayo. Panginoon, ilayo mo kami sa tukso. So, ibig sabihin na ang Panginoon natin, nagke-care para sa atin. Alam niya mahina tayo. Alam ng Panginoon niya. Kaya hindi na niya sinasabing, huwag kayo mag-alala. Pag nasa tukso kayo, papalakasin ko kayo. Hindi, ilayo ka na lang dyan. Amen. Sometimes the Father brings us into a situation where we are tried and tempted. Thus, as we pray to the Father, we must recognize our weakness. It is better for our prayer to indicate to the Father that we know our weakness. We should say, Father, I fully realize that I am weak. Please do not bring me into temptation. Amen. And there is no need for you to do that, Father, for I recognize my weakness. Amen. O minsan naman, gusto rin ng Ama na matuklasan mo yung mga kahinaan mo. Kasi minsan hindi natin alam yan, na mahina pala tayo pagdating sa ganung bagay. Kaya pag na-discover mo na siya, then madali mo nang sasabihin sa Panginoon na ilayo ka sa ganyang mga tukso. Ano ba, may mga kapatid na mahina ang kanilang control sa sarili, lalo sa mga pagkagalit. Padali silang bumigay sa galit. Mainit ang ulo nila. So yan ay isang uri ng weakness, pagiging mainit ang ulo. Kaya paglabas mo, nagda-drive ka, sabihin mo na sa Panginoon, ilayo ka sa tukso. Kasi sa lansangan, ang dami nagpapainit ng ulo. O ang dami na hindi mo maintindihan yung mga ugali nila. Kaya kung mahina ka, weak ka, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ilayo mo ako sa mga ganyang klaseng tukso. Ilayo mo ako sa mga ganyang klaseng tao. Mga tao nagpo-provoke.
Yung mga provoker sa daan. Kaya yun. Kaya lilid ka naman ng Panginoon para alam mo yung sarili mo mahina ka sa ganun. Alam mo rin na kailangan hingin ko sa Diyos ito na ilayo niya ako sa mga ganyang klaseng tukso. So yun yung sinasabi sa atin. Never say to yourself, whatever happens, I am confident that I can stand. If that is your attitude, be prepared to be led into the wilderness to confront temptation. Amen. So, huwag mo sabihin sa sarili mo yan. Pag sinabi mo yan, maghanda ka. Madadala ka sa isang sitwasyon na kailangan makibaka ka. Sinabi mo, kaya ko, Panginoon, kaya ko. Palalo ka na kala mo kaya mo. Pwedeng sabihin ko yung katulad ni Pedro, Panginoon, hindi kita itatatwa. Napaka-confident niya. Napaka-confident na diretso niya sinabi yan sa Panginoon. Hindi siya umingi ng awa sa Panginoon. So ano nangyari? Dinala siya sa isang ganyang sitwasyon. 3 beses na tinatuan niya ang Panginoon sa harapan ng mga katulong, mga ano. So nalaman niya na weak pala siya pagdating sa ganyang bagay. Na hindi niya kayang i-confess ang Panginoon sa harapan ng tao. Kaya huwag kang maglakas-lakasan, tapang-tapangan, at huwag kang magmalaki. Sapagkat pag sinabi mo yan, naku, manda ka, nadidinig kasi ni Satanas yan. Madadala ka talaga sa ganyang sitwasyon. Sasabihin mo, dati akong gambler, pero ngayon, naka-overcome na ako. Maski sa hindi ko na yan babalikan. Sigurado ako, hindi na ako matutokso diyan. Aha. Sige, tignan natin. So, ganun ang sinasabi rito. Sabi, humanda ka pag ganyan ang attitude mo. Amen. Amen. Okay, so, instead of having such an attitude, pray that the Father would not bring you into temptation, but that He would deliver you from the evil one. So, mag-pray ka na lang, Panginoon, wag mo kong ilalapit sa mga sugalan. Panginoon, wag nawa akong karating sa mga ganyan. Ayoko na niyan, Panginoon. Ayoko na rin ng ganyang kapaligiran. Ganun. Alam niyo ba yung nadinig ko yung mga testimony ng mga may addiction sa drugs. May addiction sa drugs. May isang brother noon, meron siyang ganyang addiction eh. So, kinikwento niya sa akin. Alam mo kasi, Brother Danny, sabi niya, minsan kaya mo naman ma-overcome ang drugs. Ang problema, yung mga pusher, pupuntahan ka, ipapakita sa iyo yung drugs. Pag pinakita sa iyo, naku, sabi niya, talaga maski anong gawin mo, hahanap ka ng pera para mabili mo yan. So, ganun pala yun. Pag walang pusher, walang addiction, Kaya naman nila, sabi niya ganun. Kaya ang ginawa niya, pumunta siya sa isang lugar na walang mga ganyan. Naka-overcome siya, gumanda yung buhay niya. Ganun ang ginawa niya. Totoo nga naman. Kaya, pwede mo sabihin, ilayo ka sa mga ganyan. I-deliver ka sa mga malayo sa mga ganyan. Huwag ka nang masundan ng mga ganyan tao. Kasi temptation yan, malakas yan eh. Amen. In the Lord's Prayer, we see that we need to take care of our relationship with others. As we ask the Father to forgive us our debts, we should forgive our debtors. We are in debts with God, and we also have debtors who owe us something. To maintain a peaceful relationship with others, we have to forgive them. Thus, we have to clear up any separating factors between us and God and between us and others. Kasi yung mga pagrereklamo, yung mga pagpupumilit na makakoleksyon, makasingil,
o mga kaso-kaso, ganyan, yan ay nagiging hadlang sa pagitan natin para magkaroon tayo ng kapayapaan sa iba. So, yun yung sinasabi sa atin. Kaya, alisin natin yung mga separating factors na ganyan. I-commit na lang natin sa Panginoon yung mga atraso ng tao, yung mga utang man nila, i-commit na lang natin yan sa Panginoon. Huwag na natin ipilit yan. At huwag na rin natin habulin. Ganun ang turo sa atin eh. Iba naman ang turo sa mundo kasi eh. Sa mundo, kasuhan mo. Hatakin mo kung anong pwedeng kunin mo sa kanila. Yung lupa nila, yung bahay nila, yung sasakyan nila. Ano yung pwedeng hatakin mo. So yan yung turo sa mundo. Di ba? Pero sa loob ng kaharian, walang ganyang pagtuturo. Ang sabi, magpatawad ka. Panatiliin mo ang kapayapaan sa pagitan ng mga kapatid. Di ba? Kaya mataas ang requirement sa kaharian. Ito ay mga pagtugon sa saligan ng kaharian na wala ang sanlibutan. Sapagkat ang sanlibutan, hindi naman siya kaharian ng Diyos eh. Iba ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, kailangan malambot ang ating puso, mapagpatawad tayo. At kung minsan, kung nakakakita tayo ng mga bagay na hindi matwid, huwag na nating habulin yan. Huwag na nating piliting i-correct ang tao. At huwag din natin pilitin na baguhin sila. At huwag din natin silang iwanan dahil sa mga ganyan. Ang kailangan natin, isang pusong nagtitiis, nagpapatawad. Kaya ang hilingin natin sa Panginoon, hindi yung lakas para daigin ng tukso, kundi magkaroon tayo ng isang puso na nagpapatawad. Yun ang hilingin natin. Yun ang tama. At ito ay para sa kapakanan ng kaharian ngayon. Amen. So, pwede ba natin sabihin, at peace tayo sa lahat ng mga kapatid? Nagkakatinginan ba tayo ng mata sa mata? Meron ba tayong umaapaw na pag-ibig para sa mga kapatid? Kaya malalaman natin, marami rin tayong shortcoming. Marami rin tayong kakulangan. Kulang din tayo sa growth in life. Kulang tayo sa biyaya. At ito ang kailangan natin. Minsan, yung mga prayer natin, makalupa talaga eh. Panginoon, gisingin mo itong taong ito. Huwag mo siyang patulugin. May utang siya, napakapayapa niya. Huwag ganun prayer. Makalupa yan. Maski minsan yung prayer natin, Panginoon, bakit ganito ang mga tao sa church? Panginoon, disiplinahin mo nga sila. Makalupang prayer. Ang prayer natin dapat tungo sa sarili natin. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas, biyaya na makapagpatawad at wag ka kong maapektuhan ng mga ganitong bagay. So, yun yung magandang prayer. Kaysa pray ka ng pray para sa iba, ang prayer mo naman makalupa at makasarili. Akala lang natin matwid tayo. Hindi. Iba ang kaharian. Mga kapatid, ang kaharian ay ang pagtutuos ng ating sitwasyon sa harapan ng Panginoon. At ang kaharian ay nangangailangan ng isang surpassing righteousness na nanggagaling sa buhay ng Panginoon para ma-fit tayo dito sa kingdom na ito na napakataas ng kanyang requirements. Tanging buhay lang ng Panginoon ang pwedeng tumugma sa mga requirements na ito. Alam ko, ang hirap ng nautangan na hindi nakakasingil. Hirap ng pakiramdam. Pero sa pamamagitan ng buhay, nalalampasan natin yan. Minsan nga, nakakalimutan na natin yan eh. Yung kwento ko kanina, sabi ng wife ko, mamaya huwag ka nang kakainin. Bigla may dumating na kapatid. Sabi niya, brother, may utang ako sa iyo, babayaran na kita. O, binayaran niya ako yun. May pagkain na ako. Pero kung tutusin yung utang niya, hindi ko na alam yun. Nakalimutan ko na yun. Hindi ko na hinahabol yun. Pag nagkita nga kami, ay brother, saya-saya. May utang pala siya. Ganun. Hindi naman ako sa makakalimutan yun. Pero inano ko siya talaga.
Nung sinabi lang niya may utang siya, inisip ko ng inisip, tsaka ko lang naalala. Pero kung hindi na niya ako binayaran, hindi, wala effect sa akin yan. No, hindi naman dahil sa malakas ako, pero yan ay biyaya ng Panginoon. Pag sinabi natin biyaya ng Panginoon, hindi tayo ang pinagmulan ng mga ganyang damdamin. Ganun, at ganyang mga kalakasan. Kaya, ano sinasabi natin? Utang kalimutan. Tama. Ang utang kalimutan, okay, hindi yung nangutang kalimutan, kundi yung nagpautang. Nagpautang kalimutan at ipasa Diyos na lang. Pagkaya mo yan. Praise the Lord. Amen. Amen. Okay, so last part na ako. Sometimes our God, who is faithful and who takes care of us, brings us into a situation of temptation to test us, as the Spirit of God did the Lord Jesus. But because we know our weakness, we should pray, do not bring us into temptation. This indicates our knowledge of our weakness. To pray for deliverance from the evil one is to deal with Satan. The Lord's Prayer takes care of the triune God of our daily necessity, takes care of the triune God of our daily necessity, of our relationship with God and with others, and also of Satan. Amen. So minsan yung spirit, katulad din ng ginawa ng espiritu sa Panginoon, dinala ang espiritu at tinukso siya ng masamang isa. So ang Panginoon, siya ang may kakayahan para daigin niya yung tukso. Hindi nagtagumpay. Ilang ulit siyang tinukso. Ibig sabihin, ang kanyang buhay ay buhay na hindi kayang tuksohin. Sa isang banda, kailangan din natin yan. Pero pwede ko sabihin, bagamat meron tayong buhay na dumadaig sa tukso, tandaan nyo, meron pa rin tayong kalikasan ng kasalanan. So yung bagay na yan, wala ang Panginoon. Ang buhay niya ay malakas, hindi kayang tuksuhin, at wala rin siyang kalikasan ng kasalanan. Kaya walang way, no way na pwede siyang magkasala at matukso ng kaaway. No? Pero tayo, ganun pa rin. Kailangan natin ng panalangin, Panginoon, ilayo mo kami sa tukso. At Panginoon, marunong din kami magpatawad sa mga nagkasala sa amin, na gaya ng pagpapatawad mo. Ang ganda ng ng mga prayer dito, mga kapatid. No, unang-una, hindi niya sinabing magpatawad ka. Ang pagpapatawad natin ay nasa prinsipyo na tayo ay pinatawad. Kasi pinatawad tayo eh. Kaya merong dahilan kung bakit dapat magpatawad ka rin. Dahil pinatawad ka ng Panginoon. Pag hindi ka nagpatawad, sisingilin ka ng Panginoon sa panahon ng paghuhukom. Delikado yan. Kaya mga kapatid, kailangan matuto tayo ng mga pagtuturo tungkol sa kaharian. Amen. Salamat Panginoon. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa saligan ng kaharian at sa mga pag-aatas. Panginoong Jesus, nawa kami lumago sa buhay mo. Matuto kami upang kami ay maging tugma sa kaharian ngayon. Amen. Amen.